Galing kasi kami ng hospital kanina. Kaya pina-check up ko yung isang anak ko. Pero pagdating ko sa bahay, eto na siya. Meron. Ito ay sabi Junior Mangyo yung kanyang. Junior Mangyo talaga. Nimrod pala. Itong kanyang airgun. Pakita ko sa inyo kung ano itsura niya ngayon. At sa susunod natin video, pakita ko naman yung pagkatapos na yung before and after, makikita natin yan. So ngayon, i-unbox muna natin. Galing nga pala itong parang Bulacan. Oo, Bulacan. Dalawa ito, yung isa ay galing ng Isabela. So ito muna kasi yung sinasabi ko sa inyong foot pump, wala pa. Sa ano pa yon, siguro next week pa. Kasi may-ari nun ay may mahalaga pa siyang I think andito siya sa parang nasa Manila siya ngayon. Yung kanyang airgun ay nasa probinsya pa, malayo. Parting Bisaya pa. Kaya pagbalik niya daw after mga 3 days babalik siya, isi-ship niya. So dito muna tayo. Yung ano nga hindi ko pa nasikaso isa yung arms core, pakita ko rin sa inyo yung ginawa ko doon. At yung medyo kasi marami gagawin doon, pati pellet pusher may problema doon. So ito nga pala yung gustong ganito pinapak nila. Nakabalot pa siya. Bukod doon sa ito, bubble wrap na to, ang naglagay na siguro nito courier na. Pero ito, binalot ng ganito. So ganito yung pagbalot. Iniwanan na yung bat. Kasi yung bat naman madali lang puputulin lang yan. So, balot na balot, no? Hindi nakakatamad buksan, Kasi sobrang balot niya, So, baka muna natin yan. Butit mabait yung ating mga tuta. Hindi ginagulo yung ating camera. Yan, So, tinamaan pala. Kala ko, papel lang to, Ano pala to? Ewan ko anong klaseng papel to. Ganda. Talagang hindi madadamage yung So siya nga pala, i-share ko sa inyo muna, isingit ko sandali habang ina-unbox ko to. Pero kasi nagtanong sa akin sa YouTube channel natin, yung nag-comment, paano daw ang term niya, paano daw kung matagal mag-reset yung kanyang Tapos sabi ko, pasensya ka na, hindi ko alam kung paano ang reset na sinasabi kasi wala namang reset button yung regulator. Ngayon, pinaliwanag niya, nakita ko yun sa comment niya ulit, sumagot siya. Yung, let's say, nakaset daw sa 1,800, matagal daw bumalik. Pag ipinutok, matagal siya mag 1,800 ulit. Sa akin, sa experience, hindi ko pa na-experience yun. Na-experience ko, pag mababa yung, let's say, yung, yung gauge ng output, let's say yung gauge ko is sabihin natin na 2,000 PSI lang yung output gauge niya, yung sagad 2,000.
bumababa yun. Every time ipuputok mo, bababa, then balik. Ganun, blink lang, ganyan. Mabalik. Pero hindi yung matagal bumalik. Hindi ko pa na-experience yun. Sa kanya ko nga lang, kaya nga hindi ko maintindihan kung ano yung reset na sinasabi niya. Yung pala yun. So, may problema talaga yung pagkakaset niya ng regulator. May problema yung pagkakagawa nun. Kasi sa dami ko ng regulator na naiset na ganyan, ako daan, baka 1,000 na nga. Sa dami ng ginawang airgun, 1,000 na halos ang naiset natin yan. Mula nung mag-umpisa ako. Pero ba yung sa mga pinapa-repair sa akin, bukod pa yung sa mga ginagawa ko talaga, na dati nung pandemic, pinakamababa, 10 isang linggo na kino-convert natin. Wala pa ako na-experience na ganun. Kaya ang ginawa ko, binababa ko na nga yung output regulator niya, yung output gauge niya, para kita. Pag pumuputok siya, talagang gumaganon. So, ibig sabihin, balik siya agad sa normal. After mo blink lang. Hindi mo pala ibabalik yung trigger sa pagkalabit mo, hindi pa na ibabalik yung trigger. Na kagad siya kasi ganun lang. Nakaangat siyang ganyan, tapos ganun lang siya. So, pagputok niya, sabay lang halos. Kaya, imposible mangyari ka ako yun. Pero, yun pala, yung tinatanong niya, paano kung gano'n? Siguro, ang ginawa mo, isa sa, isi-share ko na rin sa ating mga kasama, no? Lahat po ng pyesa nandyan sa loob ng regulator, may function po yan, may gamit yan. Katulad ng pin. Yung pin, kapag nakalabas na ganyan, pag pinisil mo yon, lalabas yung hangin. Pag binitiwan mo, yung may pin po na ganyan sa loob. Pag pinisil mo yan, kung may hangin yung tank, lalabas yon, yung hangin. So, yung ginagawa nila dyan, since yung karamitan ng nag-convert, walang pin. Walang pin dito sa loob. So, walang mag-open. So, ang ginagawa nila dyan, tinatanggal yung spring at saka yung pin na yon, tinatanggal nila. Yung plunger. Tinatanggal nila yon. So, siguro, ganun yung ginawa niya. Inalis niya yung pin at tapos, ang problema pa dyan, siguro, masikip yung o-ring ng plunger. Kasi di po ba may o-ring yung kabilaan. Isang low side, isang high side. Siguro, nilagyan niya ng o-ring na masikip. Kaya hindi ngayon makagalaw yung plunger. Dapat po kasi yung plunger, pag napuno yung low side, itutulak na yung pag ganun. Aangat na siya doon. So, nakatulak na siya. Hinto na yung pagpunta ng hangin dito. Kasi magsiserve as plenum pa yan. Ngayon, pag pumutok yan, itutulak yan ulit nung pag ganon. So, ito yung tank kunyari. Ayan. Papasok yung, itutulak niya ulit yung plunger pag ganon. Then, habang napupuno yan, aatras yan na ganon. Siguro, hindi kaagad maitulak nung hangin sa tank, yung plunger. Naka-stack siya doon. Kaya habang tumatagal, saka siya maglalaro. Yan po yung trabaho ng may mga disc doon. Gumagalaw po yun. Yun po yung pinaka-plunger na regulator. So, doon lang po yun magkakaroon ng problema. So, either tinanggal niya yung spring kasi, yan yung nagbabalik. Para atras, tulong agad, aatras yung Kaya kung babalik na rin mo yung pin na yan, huwag mong aalisin yung spring. Kailangan may spring pa rin dyan. Na kasi yan, spring yan. Spring, nagtutulak yan. Kasi yung spring niya is patulak siya pabuka. So, itutulak niya yung plunger pabalik. So, may gamit siya. Kaya wag mong tatanggalin yon. Kasi iilan lang ang pyesa na regulator. So, yun po yun. So, naintindihan ko na yung tanong niya, yung reset. Hindi po reset ang tawag kasi dyan Yung ganun hindi ko lang masabi kung ano tawag. Pero, sigurado ko hindi reset ang tawag doon. Kasi pag sinabing reset,
i-set mo siya ng bago. Meron makikita kayong reset button, yun yung reset. Pag na-reset mo, mawala ulit yung setting. Yan yung reset. I-reset mo, mawala yung dating setting. Magsiset ka ng bago. Ganun po yung reset. Hindi po yung gano'n na. Nakaset siya ng 1,800, ang matagal bumalik sa 1,800, matagal mag-reset. Hindi po yun, matagal bumalik doon sa normal setting. Yan po yung gano'n. So, balik tayo dito. Ayan, siguro naipaliwanag ko maigi at naipaliwanag ko rin yung kung paano nagtatrabaho yung regulator. So, yung plunger sa loob, napaka-importante nun. Malaman natin kung paano yun gumagalaw kasi high pressure po yan. So, balik tayo dito. Ito ay, sabi nyo, usapan namin Nimrod to eh. Nimrod na gagawin natin PCP. Ito naman daw ay madalang, napakadalang gamitin sa bukid. So, ito siya. Ayan, oh. Ang sa atin ngayon, kapag nilalagyan natin ng barrel band, nilalagyan na rin natin ng silencer if available yung silencer. Pero, kaya pinipilit naman natin i-provide yan. So, napakatigas. Ito siya. Ayan, original yung Nimrod barrel niya. Original, stock pa rin. Tapos yan, napakatigas. Hindi natin tuloy alam. Baka may hangin to, kaya matigas. Ayan, doon kasi, kasi pag walang hangin, kasi mapipilit mo yan. Ano lang natin, dapat, bago tayo magkalas nito, silipin natin kung may pellet. Ayan, walang pellet. Yan, ganun lang po, itatapat nyo sa ilaw. Ganyan. Sisilipin nyo, lulusot naman yung liwanag yan sa kabila eh, pag walang pellet. Pagka madilim yan, ayan, may pellet yan. Kasi yan, baka makalimutan nyo later on, may pellet pala. Ngayon, gumamit lang kayo ng pansundot. Bukas nyo lang yan, sundutin nyo pabalik. Kasi naman yan eh, puro groove naman yan hanggang dulo. Kaya po pwede. Doon po sa mga bolt action, wag nyo gagawin nyo kasi yung iba ay may groove dito tapos may o-ring sa barrel sa loob. Pag pinabalik nyo yung pellet, may tendency talagang masisira yung pellet. Yung o-ring niya doon sa groove. Di maglalagay na ng mga. So, palaging paabante. So, sanayin natin paabante yung pag-alis ng pellet. Kasi total, hindi mo na rin magagamit yung pellet na yan. Maliban na kung talagang ubos na. wala ka nang makuha. Baka gamitin mo pa yun. Pero, pag pinalabas mo sa dulo, at buo pa rin yan, magkakaroon na ng gas-gas yan sa paligid. Doon sa round, doon sa head. Magkakaroon na ng konting gas. Pwede nyo ulit gamitin yun. Naka-resize na nga yun. Kasi yan, magkakaroon ng panibagong, na naman yan, sa skirt. Kasi, alam niyo yung pellet, ito, ko lang sa inyo, Paliwanag, ang pellet may skirt na ganon. Kapag yan po ay pinasok mo, di ba, masikip na yan doon sa barrel. Kasi, unless maluwag na yung barrel. Pero kung tama yung barrel, kasi kakainin ng groove yan. Kapag tinamaan po ng hangin yan, bumuga yung hangin sa skirt ng air gun, let's say, umakyat sa transfer port, kagaya nito. Pag akyat niya, pag tama niya sa skirt ng pellet, bubuka po yan. Ayan. Kaya hanggang dulo masikip yan. Kaya kung mapapansin nyo, kahit maluwag na yung pellet, basta may skirt yung pellet, kagaya ng ating mga pangkaraniwan, local pellet, bubuka po yan. Ayan. Kaya walang singaw yan na lalabas sa barrel. Hindi siya makakadaan yung hangin sa gilid, kasi yan, bubuka agad yan. Pag tama ng hangin, bubuka siya. Ganun. Kaya kahit maluwag yan, yung skirt niyan, mapapansin nyo, subukan nyo paluwagin nyo yung, i-resize mo ng i-resize.
kapag maluwag, yung ano na sa barrel, maluwag na sa barrel. Yung ano na, pag hinulog mo, pag inilagay mo sa butas na gano'n, nahuhulog na sa dulo. Yan, sobrang luwag na nun. Yan, sobrang liit na ng pellet. Subukan mong padaanan ng hangin yung kalabitin mo, ilagay. Paglabas nun, meron pa rin yung skirt niya, meron pa rin tama ng ano, meron pa rin guhit ng chrome. Yung pellet. Kasi bubuka po yun pag tinawaan ng hangin. So, ayan, balik tayo dito. So, okay naman. So, pagka tingin ko nga may hangin pa kaya matigas dito. So, i-convert po natin to. Malaking tank ilalagay natin para naman, sabi ko nga, pag ganun lang, depende sa output, kaya yung isang box kapag 0.5 na tank yung nakalagay. Since ano naman siya, sa experience ko sa Nimrod, lalo na pag ganun, madalang gamitin sa hunting, sa bahay lang daw siya, sa bintana, doon sa kanyang, siguro maluwag yung kanilang, sa labas, doon niya lang nagagamit. Tama-tama yan, na pag kahit mabigat siya, mas maganda lalo itama. Kasi hindi masyadong, walang masyadong recoil yung air gun. Kahit isang kamay lang ipatong mo lang ganon, tatama yon. So talaga namang ito mabigat din. At saka purong metal, okay sa kanya. Purong steel, okay sa kanya kahit mabigat yung tank niya, kahit malaki. Kasi yun yung mga ginagawa natin yan. Nung una, halos papantay sa barrel yung tank niyan. Maiksi pa rin naman siya. Kaya ang ganda nito kung ginagawang bullpup to So, ganito lang kahaba. Ito lang siya. So, hanggang dito na lang at pakita ko ulit sa inyo pag natapos ko to. Ayan ay mga gawa natin ngayon. Nilalagyan na natin ang barrel band. Nilalagyan na natin ang silencer. Kasama na po yan. Hindi katulad dati, nung mahal pa ang mga parts ay ang ginagawa natin dyan is muna, nakahiwalay yung charge ng silencer, nakahiwalay yung charge ng barrel band. Ngayon po sinasama ko na yan since medyo bumaba yung presyo ng parts para sa airgun. So siguro nababawasan na yung market kaya bumababa na yung price o kaya nagkakaroon ng competition. So ganito na lang. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtulong sa akin, pagsubaybay sa mga videos natin. Yung may mga concern, PM na lang po.